No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un sol en agonía. Samantalahin na natin ang araw na ito. Sumakay tayo sa kabayo. Ano? Pwede? Oo, meron tayong kabayo rito. Maamo yun, madaling turuan. Pwede mo sakyan. At habang nakasakay ka, Wow, makikita okay mo yun. ang ganda ng mga Teka, bulaklak. Simona. Hindi. Bakit hindi? Dito ka na lang muna, malapit sa bahay. At mamaya naman, pwede kitang samahan. Kahit saan mo gusto, ayos ba? Ate Fiorella, huwag kang matakot. Hindi ba tinuruan ako ni Papa ng mga bayo? Dun sa bahay ni Tio Carlo? Huwag kang mag-alala. Hindi siya mawawala. Makakabalik din siya kaagad. Kaya payagan mo na siya para malibang din si Gianna. Sige na ate. Sa palagay ko, sapat na yung mga gamot na ibinigay sa akin ng doktor hanggang bukas. Alam mo na, para tuluyan na akong gumaling. Gianna. Sige, Gianna. Pero inumin mo ang gamot mo. Nasaan na? Doon. Sigurado mag-enjoy ka sa Dalhin mga mo? kabayo mo. At inumin mo sa loob ng 1 oras, Gianna. Oo, ate. 1 oras. Oo. Dito. At saka, maghahanap ako ng orasan para malaman ko kung oras na para uminom ako ng gamot ko. Va bene. Magtatrabaho na ako. Inuto si Sir Dante na linisin ko ang labahan. Pakiusap, Gianna. Ingatan mo ang Okay, sarili mo ate. at bumalik ka agad Oo na, dito ate. bago dumilim. Gagawin ko Gianna, na. kinakausap pa kita! Huwag mong pabilisin ng kabayo! Huwag ka na mag-alala. Pabayaan mo na siya maglibang at maging malaya. Sana nga. Handihan mo, Simona. Pag-iisipan ko yan. Ay. Hindi ko alam kung bakit kukunin mo ang gamot ng kawawang dalaga na yon. Bakit mo gagawin yon, Roxana? Sa wakas, makakapag-relax na ako sa aking sauna ng tahimik. Makinig ka, Senyora Eloisa. Sa tingin ko, mas mabuti na bigyan nyo ng trabaho ang mga tamad ninyong kamag-anak. Nang sa ganun ay At kailan ko naman hiningi ang iyong opinyon, Dante? Alam nyo, naisip ko lang na Manahimik ka na lang, utang na loob. mabalik tayo sa trabaho. Pinaanunsyo ko na sa pahayagan na naghahanap tayo ng driver. Tama po ba? Alam mo, huwag mo nang sayangin ang oras ko. Ikaw na ang bahala. Sabihin mo sa akin para makausap ko kapag meron ng tamang tao para sa posisyon. Mas Malinaw mabuti. ba? Malinaw po, Senyora Eloisa. Baka mayroon pa kayong ibang kailangan. Oo. Ang umalis Ano po ka. yun? Hello? Senyor Pedro. Oo, siyempre. Sandali lang po. Ano? Senyora Bakit Eloisa, na naman ba, Dante? gusto po kayong makausap ni Senyor Pedro. Importante daw Ay, po. pati ba naman siya ay gusto akong istorbohin? Akin na, kakausapin ko. Sige na, umalis ka na rito. Iwanan mo na ako, Dante. Hello. Pedro, mahal ko. Alam mo naman na ikaw ang aking paboritong apo, pero alam mo,
Ngayon, iniistorbo mo ang aking pagligo. Palagay ko, may pagpapalit na kita sa isang magandang kuneho. Lola, mainit ang ulo ko. Bakit? Anong nangyari? Sinabi ni Osvaldo na ang trabaho na ibinigay mo sa kanya, kay Gael, Roxana at Sonia, ay maaaring makagulo. Ang totoo, binigyan ko sila ng hindi mahalagang trabaho nang sa gayon maiiwasan natin na makapinsala sila. Naintindihan mo? Hindi, ito yung mas makakatulong sa kanila na isagawa ang hangal nilang plano. Lola, hindi nyo ba naisip yun? Para sa inyong kaalaman, sila Gael at Roxana ay humingi na ng sariling opisina. Ay, wala na akong magagawa, Pedro. Pero yan ay problema ng kumpanya na ikaw dapat ang umayos. Isa pa si Roxana nakikipagtalo na rito sa kumpanya. Alam kong alam mo kung paano ayusin ang problema sa lalong madaling panahon, kaya ikaw ang inilagay ni Maximo sa posisyon na yan sa kumpanya bago siya mamatay dahil ikaw ang pinakamatalino sa buong pamilya. Pedro, iho. Gusto kong patunayan mo ito. Ay, pasensya ka na. Pero kailangan ko ang aking 8 oras at walang panahong isipin ang mga walang kwentang tao. At isa pa, hindi ka ba nahihiya sa akin? Kinukuha mo na ang mahalaga kong oras sa aking pagligo. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ikaw na ang bahala dyan. Naabala mo ako. Lola! Hello! Lola! Binaba niya. Ngayon alam mo na ang pakiramdam kung paano kami tratuhin ni Lola. Ano, okay ka lang? Sinabi niya na habang pinapatakbo ko ang kumpanya, Aha. kailangang ayusin ko ang kalukuhan ng 3 dahil trabaho ko ito. Walang galang. Walang kwenta o hindi? Si Sonia ay asawa ko. At dapat may pananagutan ka sa kanya. Naisip mo ba yun? At hindi lang siya. Silang lahat. Anong ibig mo sabihin dun? Osvaldo, sa mga oras na ito, ikaw ang namamahala sa mga bagong empleyado. Wala nang posisyon na yan. Sa ngayon, binabalik ko ito. Kaya maliban dito sa trabaho mo sa opisina, ikaw ang mamamahala kay Roxana, kay Gael, at syempre kay Sonia. Wala akong alam sa ganyang klase ng trabaho. Ngayon ay pananagutan mo na sila, Osvaldo. Malinaw ba? Excuse me, Osvaldo. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na si Mr. Betancourt ay umalis na. Anong umalis na ang sinasabi mo? Oo, alam ko meron kayong usapan pero umalis na siya. Mga kalahating oras na. Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dahil sa palagay ko, alam mo na kung anong gagawin mo sa araw na ito, Osvaldo. Siyempre hindi. Mali ka. Hindi mo ginagawa ang trabaho mo. Bakit hindi mo sinabi na umalis na si Senyor Betancourt? Hindi ko sinabi dahil ayokong istorbohin ka. Akala ko ang makasamang presidente ng kumpanya ang mas importante. Alam mo, wala ka talagang kwenta. Siguro mas maganda kung ilalagay kita dun sa makakatulong ka sa ibang tao, Sonia. Presto. Tapos na. Sigurado, mapupuri na ako ngayon ni Sir Dante dahil dito. Ay, bellissimo. Pare, taga rito ka? Oo, may kailangan ka? Oo. May nakita ka bang 2 Italyana? Saan ko sila makikita? Mga Italyana. Wala akong alam. Sigurado ka? Pero sa pagkakalam ko, dito sila nagtatrabaho. Maniwala ka. Kung may mga Italyana dito o kaya mga bagong babae, hindi makakalusot sa akin yun. Oo, syempre alam ko. Meron ka bang alam na pwede kong pasukan na trabaho? Kung tungkol dyan sa trabaho, bakit hindi ka tumingin sa dyaryo? Marami kang mahahanap doon. Sige, salamat ha. Sige, walang problema. Ingat.
napakaganda ng lugar na to. Isang napakagandang kabayo. At napakabait mo pa. Pwede ba natin ulitin ito lahat, Mr. Horse? Naku, ang alarm! Mr. Horse! Mr. Horse! Ito kasing alarm eh. Oras na para uminom ng gamot ko. Ang gamot ko. Nandito lang yun. Nasaan na? Ay, Diyos ko, ang gamot ko. Huwag ka mataranta, Gianna. Marami pa sa bahay. Marami pa sa bahay. Pero saan kayo napunta yun? Nasaan na yun? Ayon sa investigasyon ni Zacarias, ang 3 kilalang butika rito na dalubhasa kung saan yung mga gamot ng babae ay nabili. Sa mga araw na ito, ay naririto sa listahan. Ang butikang nasa syudad, doon ko sila dinala para bilhin ng gamot. Pagkatapos nila sa klinika. Yan ang aking suspecha. Ayon sa dami ng tabletas, 1 kahon na yon. Pero baka naman nakabili na sila ng 1 pang kahon. Sa tingin ko. Ngayon sabihin mo sa akin, saan pa mabibili ang gamot? Ang iba ay nabili sa Tijuana, sa isa pang butika sa syudad, pero meron din sa dulo papunta sa Sun Road. Yan ang papunta sa Dos Rios. Oo, pero hindi ko na halos maisip na may posibilidad dahil nang pumunta ako sa Dos Rios, wala akong nakita ni anumang bakas. Pero hindi naman malayo para balikan niyo ulit ang lugar at kumuha ng impormasyon. Kung wala tayong magagawa, Reynaldo. Huwag nang ipilit, ha? Salamat, Mrs. Ay, Adela. walang problema. Naisip ko na rin yan. Kaya may malaking posibilidad na nagpunta nga sila sa Tijuana. Oo, tama yun. Kaya ngayon, nagdesisyon ako na pumunta roon. Sana magtagumpay ang paglalakbay ko. Ay, Siyempre, Senyor siyempre Vittorio. naman, hinahanap Maligayang ko yung paglalakbay. tagumpay, Senyor Mag-iingat po Vittorio. kayo. Masaya ako Salamat. para sa inyo. Maraming salamat. Ikinalulugod. Sige po, kalugod-lugod. Ay, sige. Sige, mauna na po kayo. Sige. Ihatid ko na kayo sa labas. Salamat. Hanggang sa muli, Senyor Vittorio. Ingat po kayo. Ito na ang huling pagkakataon para papuntahin mo siya sa Tijuana. Talagang nakokonsensya na ako. Sinisiguro ko sa'yo, pag nalaman ito ni Fiorella, hindi niya ito magugustuhan. Maniwala ka sa akin, Adela. Makikita mo ang hinahanap mo. Hindi naman siguro malayo ang bahay dito. Tama kaya ako? Kumalma ka, Gian. Relax ka lang. Hindi lang itong oras na hindi ka uminom ng gamot. Kumalma ka. Huminga ka. Huminga ka na malalim. Hindi ko na kaya. Hindi na. Ito ba yung folder na nakalimutan mo? Hindi. Yung kulay pula, Fidel. Pakihanap na lang doon sa kwarto ko. Pakiusap. Kailangan ko yun mamaya para sa meeting. Hanapin ko. Pwedeng pumasok. Ano problema, Sonia? Umiiyak ka. Hindi na ako makakatagal. Bakit tungkol ba yan sa trabaho? Hindi ang trabaho. Si Osvaldo. Minamalit niya ako sa harap ng mga tao. Hindi ko na alam kung asawa ko ba siya o kaaway.
Makinig ka. Huwag mo sanang isipin yan. Baka marami lang iniisip si Osvaldo. Sana maintindihan mo ang bagay na yun. Wala akong kwenta sa tingin niya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Sonia. Magtiwala ka sa iyong sarili. Nagawa mong gawing mabuti ang buhay mo at kung pagbubutihan mo pa, alam kong marami ka pang mararating. Iniisip ng pamilya niyo na kaya ako nandito dahil nabuntis ako. Maraming pwedeng isipin ng pamilya ko. Dahil ganun sila. Pero kailangan mong pahalagaan ang sarili mo. At walang ibang gagawa niyan. Kundi ikaw lang. Diyos ko. Hindi to pwede mangyari. Hinalikan niya ang babaeng yun. Sir Fidel, hinahanap ko si Sir Dante o si Aling Joaquina. Nakita niyo ba? Si Joaquin ay nasa malaking bahay at si Dante hindi ko alam. Bakit? Salamat, May kailangan ka ba grazie. sa kanila? Bakit mong ginawa yun, Sonia? Patawarin mo ako, Pedro. Nabigla lang talaga ako. Alam mo kasi naging malapit lang ako sa'yo. At hindi ko rin alam, naguluhan lang ako kanina. Naging napakabuti mo sa akin. Ang gusto ko lang ay tumulong. Ito ang unang araw mo sa iyong trabaho at isa pa. Ikaw ay asawa ng aking pinsan. Tama. Kaya hindi mo dapat ginawa ang bagay na yon. Patawarin mo ako, Pedro. Makakaalis ka na. May tawag ako sa telepono. Okay, sige. Excuse me. Patawad, Sir Pedro, patawad. Pero hindi ko gusto maputol ang linya. Hindi ko alam kung anong nangyari at... Hindi bale, okay lang yun, Fidel. Huwag ka na mag-alala. Meron ka ba nakita? Wala. Nakita? May kailangan ka pa ba? Wala. Wala naman, Fidel. Kalimutan mo na yun. Sige na. Hinalikan niya ang babaeng yun at nakita ko siya rito. Nakatira siya dito sa rancho. Pero hindi to maaari. Ano hindi maaari? Ikaw ba'y nagpapabaya lang at nangangarap parati sa mga walang kwentang bagay? Ilaan mo ang sarili mo sa trabaho mo. Nagawa ko na po, Sir Dante. Ang totoo nga niyan, hinahanap ko kayo para ipakita sa inyo ang labahan. Nalinis ko na ito at napakaganda. Aling Joaquina, sumama kayo sa amin, pwede ba? Para makita niyo rin kung gaano kalinis. Andihan mo. Tingnan niyo, Sir Dante, napakalinis. Diyos ko. Ano ito? Nagbibiro ka ba o niloloko mo ko, ha? Kapag nalaman ito ni Senyora Eloisa, palalayasin ka niya kasama ang lahat ng gamit mo. Hindi, Sandali. pero... Ano ba talaga nangyari rito? Sir Dante, huwag niyo ako isusumbong kay Senyora Eloisa. Nilinis ko na ito at hindi akong gumawa nito. Ayoko nang niloloko mo ko, Fiorella. Kaya ngayon hindi ka makakalabas dito hanggat hindi mo na ibabalik sa dati o higit pa. Ngayon din, maglinis ka. At ikaw, wag na wag mo siyang tutulungan sa paglilinis, ha? Maliwanag ba? Tabi! Nakapagtataka. Sino kayang pwedeng gumawa nito? Papunta ako sa Tijuana para hanapin ang mahal kong nobya. Sandali lang. Hello? Senyor Vittorio, si Adela ito. Nakaalis na ba kayo? Papunta pa lang. Heto nga't kaalis ko pa lang. Ay, naku, salamat naman sa Diyos. Bakit? Ano nangyari? May problema ba? Sabihin mo sa akin. Ang mga bata ay nandoon sa Dos Rios. Napag-alaman ko sa kaibigan ko na taga roon. Ngayon, hindi nyo na kailangan pa pumunta sa Tijuana. Hindi ba? Oo, salamat.
Ibalik mo. Hindi na tayo pupunta sa paliparan. Bumalik na tayo. Alam kong may gumawa nito para mapasama ako rito. Sino pwedeng gumawa ng bagay na ito? Batang-bata ka at maganda pa. Sandali lang. Sino ka? Isang kaibigan. Ah, Halika, tumayo ka. salamat. Teka lang. Anong kailangan niyo, sir? Wala. Para lang tumulong. Alam mo, sa tingin ko, hindi mo na kailangan na maglinis ng sahig. Katulad ng ginagawa mo ngayon. Ganyan nga ang mangyayari sa inyo. Mababasa ang sapatos niyo. Mukhang masayahin ka. Ano pangalan mo? Binabayaran po ako rito, sir, para magtrabaho. At hindi para makapagkwentuhan. Okay? Marami pa akong trabahong gagawin dito. Kung wala kayong kailangan, makakaalis na kayo rito. Alis na. Ha? Sige na po. pero- Walang galang na po. Wala naman kayong kailangan, hindi ba? Salamat, salamat. Diyos ko, baliw ang mga tao rito. Yung isa tinatakot ako. At yung isa gustong doblehin ng trabaho ko. At itong isa, hinawakan ng mukha ko. Ano pa kaya ang mga susunod? Grabe naman. Dinalhan kita ng kape, Pedro. Maraming salamat, Sonia, pero hindi mo na kailangan gawin yan. Meron ako sekretarya, hindi ba? Oo, alam ko. Pero sinabi ko na ako magdadala sa iyo ng kape. Gusto ko malaman mo na malungkot ako. At alam kong ikaw din. Sonia, Sandali. Sa tingin ko ikaw lang sa pamilyang rumerespeto sa akin. hindi ko lang sa'yo ginagawa yun. Nirerespeto ko ang lahat. Kaya nga naiiba ka sa lahat. Gusto ko malaman mo na natutuwa ako Sandali. sa'yo. Sonia, hindi ito tama. Asawa ka ng pinsan ko si Osvaldo. Ang lahat ay... Oo, alam ko. Sonia, anong ginagawa mo rito? Kasi alam ko na may meeting kayo ni Pedro sa mga kasosyo niyong Italiano. Kaya ipinaalala ko lang sa pinsan mo. Napakabuti mo, Sonia. Salamat. Dahil sinabi mo na hindi ko kayang ayusin ang schedule mo, gagawin ko ang lahat para naman maipagmalaki mo ako. Excuse me? Hindi mo siya kailangan pahirapan ng ganon. Nagsisikap naman siyang gawin ng lahat. Ay, napakagaling. Ang direktor nito ay eksperto talaga sa kababalaghan. Ay, kumuha ng mga taong walang kakayahan para magtrabaho sa isang malaking korporasyon ay ang pinakamagandang ideya. Sa wakas, nakapanood na ako ng buong pelikula na walang storbo. Kahit ako'y apektado ng kasiyahan ninyo. Ah, ganun ba? Siya nga pala, senyora. Dala ko ang 2 record ng aplikante na pwedeng pumalit sa dating driver. Gusto niyo bang makita? Ay, kawawang Raimundo. Nawalan tuloy siya ng trabaho. Ilagay mo na lang dyan. Yan na ba ang mga records ng papalit sa tsoper? Tama po. Gusto niyo bang makita? Sige, titignan ko. Itigil muna natin. Ang isa ay mas bata. Dapat maging magalang siya at magpakatao. O sige. Oo. Pakiusap. Gusto ko silang makita bukas. Sige Gusto ko po. silang dalawa. May pag-uutos pa kayo. Wala na. Bayaan mo tapusin ko ang pelikula. Iwan mo na ako. Ay, Panginoon ko! Uy, yung labahan ay napakaayos at maganda. Dapat batiin ka ni Sir Dante. Sa palagay ko yung kawawang taong yun, walang pinasasalamatan. Ngayon, hindi niya na ako pwedeng sagawan si Mona. 2 beses ko na nilinis ang labahan. Sobrang na ako napagod. Hi, Fiorella, sa tingin mo, sino kayang gumawa nun? Hindi ko rin alam.
Pero alam kong kinatuwa niya to. Lahat ng yun. Hindi na importante yon. Tapos na ako. Nasaan si Gianna? Hindi ko pa siya nakikita. Akala ko nga nandito na. Wala. Hindi pa siya dumarating. Simona, hahanapin ko siya. Ano itsura ko? Medyo madumi ang mukha mo. Sandali lang. Gianna! Gianna! Ay, wala din siya sa kwarto. Nasaan na ba siya? Tingnan mo ang oras. Gabi na, wala pa siya. Oo nga eh. Fiorella, ayon sa kabalyerista, nakita nila ang kabayo. Mag-isa itong tumatakbo at doon nakasakay si Gianna. Ang kabayo? At si Gianna? Ay, hindi ko alam. Nag-iisa lang ang kabayo. Madiyo. Simona. Gianna! 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 Gianna, sumagot ka! Parang awa mo na sagutin mo ako! Gianna! Gianna! Fiorella! Fiorella, palagi ko kailangan ipaalam na natin ito kay Senyora Eloisa. Wag! Fiorella! Pero, Halika na! Hanapin natin siya! Gianna! Gianna! Kung nasan ka ba, sumagot ka, Gianna! Hingi tayo ng tulong! Gusto ko nang makita kung paano magtrabaho sina Gael, Roxana at Sonia. Gusto kong balitaan mo ko tungkol sa kanilang unang araw sa trabaho. Ikaw talaga, Eloisa. Mga apo mo sila. Si Sonia ay asawa ni Osvaldo. Hindi pa sila nakapagtrabaho ni minsan. Sila ay umaasa lamang. Pumupunta sila sa kumpanya tuwing kinsenas para siyempre kunin ang kanilang mga tseke. Pero ngayon, malalaman nila kung paano maging isang angheles. Ay, Eloisa. Kailangan maranasan nila na magsikap. Oo, yan ang dapat. Hello, everyone! Kumusta ka na, Granny? Hoy! Lola, pasensya ka na. Ay. O sige, ulitin mo pa yan at baka maisip kong ipatingin ka sa doktor sa pag-iisip, Gael. Pasensya na, malita bagay lang yun. Tatandaan ko na. Kalimutan na natin yun. Tama Ay, dapat na. pakita mo siya sa planta, Eloisa. Sinabi niya na ang test tube ay mas importante sa kanya. Nakita mo kung anong utak meron siya. Sinabi ko na naman sa iyo, Julieta, hindi ba? Magbihis na kayo para makakain na tayo. Ay, nako, kanina pa nga ako Bilisan nyo gutom eh. dahil nagugutom na ako. Ano ka ba? Sir Pietro, paumanhin. Di ba sinabi kong huwag ka pupunta dito? Sandali lang, baka may sasabihin siyang importante. Sir Pietro, si Gianna. Si Gianna, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Si Gianna? Oo, si Gianna, hindi ko siya makita. Gianna. At ang lakas naman ng loob mo na istorbohin kami. Hanapin mo siya. Baka naman nandyan lang siya sa tabi-tabi at nagnanakaw na naman. Hindi kami magnanakaw at hindi namin magagawa yon. Bago ang lahat, pagbigay galang ka muna sa may-ari ng bahay. Osvaldo, pakiusap. Babati ako kung alam kong yung pangalan. Pero pasensya na. Hindi ko gustong batihin ang babaeng yan. Huwag kang maging bastos. Siya ay aking asawa. Asawa mo siya? Sir Pietro. Anong nangyari kay Gianna? Sir Pietro, tulungan niyo ako. Hindi ko alam ang nangyari. Sumakay siya sa kabayo kanina, pero yung kabayo nakabalik na mag-isa lang. Anong oras na ngayon, pero hindi pa rin Pahanap siya mo sa mga bumabalik. aso. Pahanap mo kay Dante. Pedro, hindi mo na problema yun. Hindi, huwag sa mga aso. Baka matakot siya at kagatin. Sir Pietro, nagmamakaawa ako. Nararamdaman ko nasa panganib ang aking kapatid ngayon. Pakiusap, tulungan mo ako. Pedro. Tayo na hanapin na natin siya. Kunin mo to. Halika. Pedro! Pedro, sira ka ba? Magpapakabayani ka para iligtas ang babaeng yun? Ito, pampasarap to. Salamat. Sir Vittorio, sabi niyo alam na ni Adela kung nasaan si Fiorella. At ayaw niya nga lang sabihin sa'yo noon. Bueno, hindi ko alam kung alam na niya pero sinabi niya na ngayon lang niya nalaman. Kaya niya ako tinawagan. Malapit na sana ako sa airport. Oo, sa Dos Rios. Yun ang sinabi niya sa akin. Sana ito totoo. Sir Vittorio, kailangan lagi maging handa ka. Hinanap na namin pero hindi namin nakita kahit saan. Baka hindi tayo naging maingat. Anong gusto mong sabihin ko, Zacarias? Ako'y isang desperado? Kailangan ko ng tiwala. Ibig sabihin niya, naalis ka ngayong gabi? Hindi, bukas ng umaga. May parating na bagyo ngayong gabi.
Ayaw ko makipagsapalaran. Sir Vittorio, ano't ano man ang mangyari, itutuloy ko pa rin ang investigasyon. Napakaganda. Sama-sama tayong kumakain ngayong gabi. Magandang pag-usapan ang mahalagang bagay. Ang unang araw sa trabaho ng mga tamad na miyembro ng pamilya. Ay, naku, Lola. Oh, you're so sweet talaga, Eloisa. Ay, nako, ninanamnam niya ang bawat kwento ng kanyang trabaho na parang masarap na calamares. Ay, nagtataka lang ako. Bakit wala pa si Pedro? Sa palagay ko, hindi natin makakasalo ngayon si Pedro. Ha? Yung kapatid ng bagong katulong nawawala. Umalis sila para hanapin siya. Ano? Sino sa kanila? Yung nakababatang kapatid ng bagong katulong dito, yung babaeng masyadong sakitin. Sinabi niyang may sakit siya? Sinong niloko niya? Nawawala siya? Hindi ba nila kailangan ng tulong? Hindi mo nadinig? Nagpunta na si Pedro para hanapin. Pero bakit hindi si Dante? O kaya ang mga tauhan niya? Bakit kailangan ang anak ko maghanap sa isang katulong sa bundok? Ay, oo, bakit siya? Alam mo kasi, Tio, baka sakaling pasalamatan siya nito. Yung ba ang tingin mo? Well, sa tingin ko ang pagsagip sa isang katulong ay mas masaya at importante kaysa makasalot tayo ngayong gabi. Bueno, nawala na ako ng ganang kumain. Wala kayong kwentang kausap. Kailangan natin bumaba sa ilog. Hindi marunong lumangoy si Gianna. Baka nalunod na siya. Huwag ka mag-alala, hahanapin namin siya, Fiorella. Simona, maiwan ka dito, baka bumalik siya. At pakiusap, tumawag ka ng doktor. Sabihin mo, importante. Hanapin yung kapatid ko. Ibalik ko siya ng ligtas. Nakikiusap ako sa inyo. Hahanapin ko siya. Pinapangako ko. Tara na! At ngayon, si Pedro na may matigas na puso ay nagpapakatao. O hangal. Nagpapakabayani. Kung alam ko lang, gugustuhin yung maging kalahati man lang ng pagkatao ng anak kong si Pedro. Ohoy, ipinagtatanggol ang kanyang anak, Siyempre. Maaari ba itigil nyo na ang mga ganyang salita? Hindi ito isang sitwasyon na dapat nating gawing katatawanan. Alam mo, Eloisa, ibang tao dapat ang maghanap at hindi si Pedro. Ay, sana nalunod na siya. Total, mahilig naman siya maglaro sa tubig. Kung ganun, kung ang mas matandang kapatid pala ang naghahanap sa kanya, bakit hindi siyang gumawa mag-isa? Siguro, pwedeng marami siyang ginagawang ibang bagay. Pwede ba? Itigil niyo ng pagtatanggol sa muchachang yon. Sa tingin ko, makikita nating nagbago na si Anibal sa isang biglang kasawian ng isang babae. Pero tama siya. Kung nagtatrabaho ang babaeng kapatid, paano nga niya hahanapin ito? Pero kahit na, hindi ito ospital para sa katulong, di ba, Lola? Si Fiorella ay maalaga sa kanyang kapatid. At maliban doon, ginagampanan niyang mabuti ang kanyang trabaho. Pero may malaking problema siya ngayon. Tama, gaya ng istorbohin niyang pag-uusap ng kanyang mga amo, no? Hindi ka amo ng kahit na sino sa bahay na ito, Roxana. Sabihin mo, Joaquina, ano ba ang nangyari kay Fiorella? May isang tao po na dinungisan ng nilinis na niyang labahan. Nilinis niya itong muli. Oh, hindi. Paano? Paano ito nangyari? Hindi ko rin po alam, pero may nagbuhos ng pintura sa loob ng kwarto. Inabot siya ng buong araw na nakakulong at naglilinis. Ay, kawawang bata. Ngayon, naawa na tuloy ako sa kanya. Ang sama. Ay, kaya ngayon hindi niya magawang alagaan ng kanyang kapatid. Ayun tuloy na wala sa bundok. Isa itong mabigat na problema. Maaaring labis ang pagdaramdam ng batang iyon. At tama po. At ang kawawang si Pedro ay umalis para maghanap. Parati ka nalang nag-aalala sa pobreng si Pedro, gaya ng ginawa mo kanina. Tandaan mo na binigyan ka ng posisyon para tulungan ako. Si Pedro ay may sariling sekretarya. Secretary Sonia. Gianna! Gianna! Nag-apply ako bilang driver sa Dos Rios. May libreng tirahan at bukas interview ko na. Talaga? Hindi ka naman magtatagal doon ng ilang araw para doon ka na tumira. Pero ano ba magagawa ko? Nagkaroon ako ng oportunidad. Ay, anak ko. Sigurado ka ba? Oo naman. At dahil maliit lang ang lugar, mas madali para sa akin na makita ko si Fiorella. Pero hindi pwedeng maging ganito ang buhay mo na hindi man lang pinag-iisipan. Ano ka ba? Tama. At anong gagawin mo sa apartment mo? Oo nga. Ano nga pala ang gagawin mo sa apartment? Mayroon kang kontrata at may pinirmahan ka. Naiayos ko na yon sa kaibigan ko. Hindi mo lang ba naisip na ayaw kanya makita kaya siya umalis? Hihingi ako ng tawad sa kanya at liligawan ko siya ulit. Kung Ay, ganun Benito, paano talaga naman yung naman. trabaho mo?
Magre-resign na ako. Ha? At magpapakalayo-layo na ako kay Don Vittorio. Dahil sa oras na malaman niya na tinatago ko si Fiorella, papatayin niya ako. Ay, manahimik ka. Tigilan mo yan. Mukha po yata nga alis kayo, sir. Tama ka. Para magpahinga? Anong pahinga? Magpapahinga lang ako pag ako ipatay na. Hahanapin ko ang maganda kong nobya. Magpapakasal pala kayo, sir. Oo, Binabati ko kayo. Domingo. Magpapakasal ako sa isang magandang Italiana. Si Siya ba? Fiorella. Bumalik ka na sa trabaho mo kung ayaw mo masisanti ka. Oo, sir. Excuse me. Hahanapin kita bukas. Oo, Fiorella. Nasaan ka na? Aking nobya. Ano po yun, Senyora Eloisa? Ay, Fiorella, nabalitaan kong nawawala ang iyong kapatid at hinahanap siya ni Pedro. Pasensya na, Senyora Eloisa. Alam ko hindi niyo ito magugustuhan, pero... napakabait ni Sir Pedro at hinahanap niya ang kapatid ko. Nawawalan na po ako ng pag-asa, hindi ko na alam ang gagawin ko. Oo, nararamdaman ko. Hindi. Hindi niyo po alam ang pakiramdam. Minahon ka, Fiorella. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi, huwag kang mag-alala. Nanginginig siya at masyadong nababahala. Tama ba ako? Namatayan na ako ng ina. Ang aking ama. Siya ang nag-alaga kay Gian at sa akin. At nagkasakit ang aking ama. Ako na ang nag-alaga kay Gian at sa aking ama. Pero namatay din siya. Ngayon si Gian na lang ang meron ako. Si Gian ay umaasa na lang sa akin. May komplikasyon siya ngayon sa puso at maaari niya yung ikamatay. Kailangan matagpuan ko siya, Senyora. Iha. Kumalma ka. Lakasan mo ang loob mo pakiusap. Alam mo, si Pedro ay magaling mga bayo at kabisado niya ang lahat ng sulok ng radyo. Kaya matatagpuan niya agad ito at maaayos din ang lahat. Magtiwala ka lang. Ipaalam niyo sa akin kapag nakabalik na sila. Matatagpuan din siya. Opo, Senyora. Paumanhin. Kailangan ko pumunta sa... Fiorella, saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Ay, nakakalungkot naman ang mga pangyayari. Kawawang bata. Gianna! 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 Fiorella, hindi ka pwedeng umalis. Hindi pwede yan. Dito lang ako, Simona. Kailangan ko hanapin si Gianna. Oh, isa pa ang doktor ay parating na. Makinig ka naman sa akin. Hindi pwede. Hindi makakarating ang Dr. Simona. Hindi niya kakayanin. Hindi na nila yun matatagpuan. Baka nalunod na ito sa lakas ng agos sa ilog. Sir Dante, Paalam, huwag ka aking naman kapatid. magsalita ng ganyan. At kung talagang seryoso ang kanyang sakit, hindi niya ito kakayanin. Tama na, hindi ka ba Talagang naawa? nakakaawa. Nahihirapan na ang kanyang kapatid. Ay! Gianna! Mabuti ang kalagayan ni Gianna. Huwag ka mag-alala. Ako yung bagong driver ni Senyora Eloisa. Ano? Ano?